Okay, magandang araw po sa inyo lahat. Ito naman pong kaibigan ni si Jake Pomperada from Bacolod City, Negros Occidental, Philippines. Welcome po kayo guys sa channel ko. Sa video natin ngayon ay medyo nagulat tayo sa kaso na hinaharap ngayon ni COMELEC Commissioner or COMELEC Chairman Garcia. May 300 million extortion na kaso daw siya na ipina-file sa kanya na bigla po siya. So discuss natin kung ano talaga ang dahilan. Totoo ba ito or fake news na naman or gawa-gawa lang para sirain ang ating mahal na COMELEC chair na si George Garcia. Before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga followers, supporters ng aking channel. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay, pagbigay ng komento sa ating mga videos. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video natin, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Ayon sa ulat, ang Commission of Election Chair George Garcia ay may ano po siya, may hinaharap po siyang kaso ng disbarment accusing him ng extortion. Sabi nga ni Commissioner Garcia, ako po ay nagulat at nagulantang doon sang nag-file ng kaso sapagkat mukhang ako ay nabaliktad sa bagay na yan. Ayon po sa interview kay Commissioner Garcia sa True FM last Thursday, June 19, although natutuwa ako sapagkat nag-file sila ng kaso rather than doon sa social media nila tinalakay yung mga bagay na yan. So ano ba ang complaint laban kay COMELEC Chair George Garcia? Ang nag-file po ng kaso sa kanya ay isa ding lawyer, Sir Attorney Jordan Pizarras, last Wednesday, June 18. According kay Attorney Pizarras, during the meeting last October 2024, Garcia, alleged po ito nagdemand po ng 300 million pesos para maipanalo po ang isang kandidato sa local election. Okay. Pizarras nag-accuse po sa full body of routing election returns through an authorized intermediary server and alleged that Garcia has ties to political families in Bohol. Medyo partisan po. Ang pag-process po ng mga lahat ng boto ay mag-process po sa isang third party, hindi po sa Smartmatic yata, at saka connected po siya sa isang family sa Bohol, Pero ang problema dito ni Attorney Pizarras, dapat may ebidensya siya, abogado siya, It's easy, madali lang po kahit sino mag-file ng kaso sa korte. Ang problema, paano nyo i-prove na totoo ang mga kiniklaim nyo na alleged, na mga violation or abuse, in this case kay COMELEC Chair Garcia. Sabi nga ni Garcia, don't believe such things, Garcia said the complaints arrived at his office with companions and raised concerns about individuals in their province claiming they could manipulate the elections. Dininay po ni Garcia ang extortion, said the meeting was far from a private exchange. Sabi ko, kailangan natin ipa-aresto niyan, huwag kayong magpapaniwala sa mga ganyan. Ito po ang kabuuan bakit may 300 figure misinterpret. Garcia said during the open discussion in his office, someone asked, when you were a practitioner chairman, how much did it cost when someone ran for congressman? Hindi naman siya humingi, may nagtanong. So sinagot niya, for a congressman, it depends on the number of voters. It more than or less 300 million before the election because they are already campaigning. Ang gastos, siguro. So Pizarras also raised COMELEC's use of software 3.50 in its automated counting machines instead of version 3.4. The source code is previously reviewed and certified as required by Republic Act 846. So nag-iba daw ang software. Bakit software ang bago? Kaya i-check yung software, So sa tingin ko, this case against Chairman Garcia ng COMELEC
George Garcia, ay most likely mababasura din ito kasi walang sufficient evidence, sa opinion ko lang. The accuser is the one to provide evidence. Hindi po ako abogado, pero yun po ang sabi ng mga lawyers ko. Kung sino nag-accuse sa iyo, sila magbigay ng ebidensya. Hindi po kuro-kuro o gawa-gawa lang. Yun pong tandaan natin, guys. Kung hindi nila ma-prove, tayo naman mag-counter charges against sa kanila. Tingnan natin. So yun lang po, guys. Mahal ko kayo. Don't forget to subscribe. Thank you kaayo, no, sa inyong pagpanood, no, ng aking videos. Dagang salamat. Please like, share, and don't forget to subscribe in my channel. Until then, ito naman pong kaibigan si Jake. Paalam. Love you all.